My wife is a beautiful CEO Kabanata 104. Sa sandaling ito ay sinabi, ang mga tao ng Red Jingwei ay agad na lumubog. Alam ng marami sa kanila na may kakaibang relasyon ang lalaking ito sa Pangulo. Hindi siya pamilyar kay Yang Chen, ngunit hindi niya kayang tiisin ang pang-iinsulto ng Rosas. Maraming mga tao sa West League ang maglalagay ng kanilang mga kamay sa kwelyo, tila mayroong isang lalaki na nangunguna. Ikinaway ni Yang Chen ang kanyang kamay sa isang malungkot na boses, na nagpapahiwatig na ang grupong ito ng mga kabataan ay hindi dapat matuwa. Dry and dry. Hipan mo ang iyong balbas at ipikit mo ang iyong mga mata at hintayin ang mahabang balbas mong sabihin, maupo ka. Pagkatapos, lumingon si Yang Chen at ngumiti sa pipe boy. Alam mo ito. Ito ay katulad sa akin. Ngunit pinili mong bigyan ang lalaking ito ng isang mang-aawit, pumili ako ng isang kagandahan upang palakihin ako, ang lasa ng Zan ay hindi pa rin ang pareho, mas malakas ka, mabigat ang lasa. Hindi galit ang taong tubo, at sumagot siya. May kaunting lakas ng loob sa bibig. Hindi ko alam kung paano ka nagtatrabaho sa ibang lugar. Maaari mo bang pakainin ang mga monghe? Little Smoke Brother, don't need to be mixed with a little white face. We are here to visit Miss Rose, not to fight. Ang isa pang pinuno ng West African League ay ngingiti at sasabihin. At ang maliit na puting mukha na ito ay napakahina. Tinatayang hindi ko masatisfy si Miss Rose, at hindi ko na kailangang magtanong pa. Sa dulo ng pulang jingle, sa wakas ay may isang batang pinuno na hindi nakinig. Mula sa likuran niya, inilabas niya ang isang kulay pilak na American Colt revolver. Namula siya sa taong matabang at sumigaw. Mayroon kang isang uri ng taong mataba. Subukan mo ulit. Biglang umabot sa cusp ang eksena. Mga kabataan, anong balisa? Ang taong pipe na tinatawag na Xiaoyange ay ngumiti ng nakakahiya, ang kanyang boses ay nahulog lamang, at ang kanyang kamay ay pumunta sa kanyang likuran. Hoy! Isang hilera ng wala pang 20 miyembro ng Western Union na mga lalaking gaumada ang agad na naglabas ng mga itim na langis na may kantab na mga sandata mula sa kanilang mga braso. Lahat ay klasikong bulang pistol. Ang ganitong uri ng assault pistol na semi-automatikong pagbaril ay maaaring umabot sa 100 metro. Ang malakas na hanay ay hindi ang malakas na firepower na kayang labanan ng mga ordinaryong revolver. Nang makita ni Yang Chen ang eksenang ito, hindi niya maiwasang dulang. Sa harap ng larangan ng digmaan, ang Red Jing ay hindi makakalaban sa West League. Masyado lang itong nasa likod ng mga armas. Malakas ang braso ng mga kamay ni Sito Mingze. Ito ay hindi isang puwang na maaaring gawin sa maikling panahon. Ito ang pundasyon na inilatag ni Zimeng sa loob ng maraming taon, at gustong masulsulan, ngunit sa ilalim lamang. Kahit na ang panig ng Jingjinghui ay isang binata na may ***** na ugali, maaari niyang itapon ang kanyang ulo at magwiwisik ng dugo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang tanga. Mahina na ang sitwasyon sa harap niya. Ang West League ay ihahanda at dadalhin ang mga elite ng elite. At sa aking sariling panig, ako ay nanunood sa mood ng pag-aalala tungkol sa pinsala ng Rosas, at hindi ako nagdala ng sapat na mga tao at mga lalaki. Paano ako makikipagkompetensya sa mga mamamatay tao at walang prinsipyong pambubugbog na ito? Ngunit sa kanyang sariling site, ito ay pinigilan, at ang maliliit na ulo ng pulang Jingjing Club ay tila hindi kasiya siya. Ang isang marahas na kalooban ay pinalamanan sa dibdib ng isang grupo ng mga tao, at hindi sila dumura. Tahimik na kinuha ni Yang Chen ang cocktail ni Xiao Zhao at ngumiti sa maliit na naninigarilyo. Sabi niya, "Hoy, makinig ka sa taong grasa, tinatawag mong small castration. Bakit, may problema ba?" Pinutol ni Xiaoyange ang abo ng tubo. Hindi napigilan ni Yang Chen na ngumiti at sinabing, "Dapat ay pinangalanan kang Li." "Bakit?" Tanong ng pipe na may kaunting pag-iisip. Sa Li Niying, ang punong tagapamahala ng Empress Dowager Cixi, ang maliit na pamilya ng Plum,
kung hindi man ito ay tinatawag na kastrasyon. Ngunit isa ring bata, sa katunayan, kung hindi mo iniisip ang pagtawag sa little pigeon, ay mabuti rin. Masayang iminungkahi ni Yang Chen ang road. Agad na nagdilim ang mukha ni Xiaoyan, at ngumiti siya ng nakangiti. Mabaho talaga ang bibig mo. Mukhang hindi ka pa rin malinaw. Ang bawat kapatid na nasa likod ko ay nangangailangan lamang ng gatilyo, at ang iyong ulo ay may butas, at kapag binaril mo ito, ikaw ay pagkakastrat muna. Malumanay na ininom ni Yang Chen ang kanyang bibig at hinigop ang kanyang bibig. Nako, balisa ka, lahat may sasabihin. Kung tutuusin, ikaw ang sinusuportahan ni Stuart President, kahit castration, talaga, maiintindihan ko rin. Total, lahat sila ay pinalaki ng lalaki, kaya walang castration. Anyway, walang kwenta sa inyo. Ang presensya ay upang maunawaan ang mga tao. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay mas mabisyo at mabisyo, hindi lamang nabasag ang maliit na kapatid na usok na ito, kahit na si Sito Mingze na hindi nagsasalita, pati na rin sa ibang kategorya. Napapikit ang kapatid ni Xiaoyan, at ang matabang lalaki na kakasalita lang ay nakangiti rin, nakatingin kay Sito Mingze, umaasang mabibigyan sila ng mga tagubilin ng Pangulo. Tumawa ng malakas ang Red Jingwei Party. Sa pagtingin sa mga mata ni Yang Chen, siya ay hinangaan at nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang grupo ng mga gunman ay na-provoke, at ito ay isang instant na bagay na binaril sa isang kabayo. Si Sito Mingze ay hindi masyadong nasa sabik. Inayos niya ang kanyang mga damit at tumangalan na parang nakangiti. Tiningnan niya si Yang Chen na parang payaso. Bakit? Maliit na kapatid. Kung minsan ang mga tao ay dapat malaman ang isang katotohanan, ang mga tao ay nasa ilalim ng bubong. Kailangan kong iyuko ang aking ulo, gawin mo ito, at ang aking kapatid ay napahiya. Napakahirap para sa akin na maging boss. Dahil sa mga mata ni Sito Mingze, labis na hindi nagustuhan ni Yang Chen. Nandidiri siya sa titig na nakatingin sa mga langgam. Sa ganitong titig lamang, na-i-blacklist na ni Yang Chen ang taong ito. Sa totoo lang, sa simula pa lang, may pagdududa na ako. Bakit hindi mo sabihin na galit ang kapatid mo sa masamang salita ng anak mo, pero sa halip ay nagsasalita para sa kahihiyan ng kapatid mo? O, sa iyong paningin, bukod sa Western Union, walang ibang importante. Si Yang Chen ay napaka-curious sa tanong na ito. Talaga bang hindi niya baliwalain ang kanyang pamilya dahil siya ay isang ama? Upang makakuha ng higit na kapangyarihan at katayuan, anuman ang pag-alis ng kanyang anak na babae, o maging ang paghihimagsik ng kanyang anak na babae. Higit pa, si Rose ay hindi isang good girl. Mula sa kanyang maikling panahon, nilikha niya ang pangalawang pinakamalaking gang sa Western District, at nakikita niya ang pambihirang kakayahan. Tila narinig ng Sito Mingze ang pinakakatawa-tawa na bagay sa mundo. Tumawa siya at kinuha ang sofa. Ikaw ay isang hanggal na binata, isang kaibig-ibig na binata. Hindi ko gusto ang dalawang salitang ito. Totoong sinabi ni Yang Chen, hindi ako tanga, hindi walang muwang. Ano ba yan? Gusto kong sabihin kung ano ka, parang. Walang makakapidyaw sa akin. Ikaw, hindi. Nagpakita ng gulat na tingin si Sito Mingze, para siyang leon na nagising pagkatapos matulog. Anak ko si Rose. Anyway, anak ko siya, pero sinong makakapagsabi na hindi pwedeng maging kaaway ang anak niya? Talagang salungat ang mga salita mo. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Wala namang contradiction. Ngumisi si Sito Mingze at sinabing, alam mo ba na binomba ng US missiles ang Chinese Embassy sa SAARC mahigit isang dekada na ang nakalipas? Medyo image, maliit pa ako noon. Tumanggaw si Yang Chen. Noon, hindi pa ganoon kalakas ang China ngayon. Direktang ipinaliwanag ito ng mga opisyal ng Amerika na may missing bombing bilang dahilan. Kasabay nito, bumisita sa pagpupulong ang presidente ng US na pumunta sa China at nagpahayag ng kanyang masakit na pakikiramay sa China.
Ang bansa ay nagpahayag ng pakikiramay sa pambobomba sa kanilang bansa. Ang katotohanan ay hindi nakakagulat na ang mga interes ay iniuugnay sa mga interes at ang mga sentimiento ay nahahati sa mga sentimiento. Naiintindihan ni Yang Chen ang ibig niyang sabihin, at ang kanyang damdamin ay nasira ng kanyang mga tao, ngunit hindi mahalaga kung bisitahin niya ang mga rosas. Hindi ko mapigil ang ngumiti at ngumiti. Bigla kong naramdaman na isa kang walang muwang na tao. Sa tingin mo ba ikaw ang Estados Unidos? Ang alam ko lang hindi ka magiging China. Ngumisi si Sito Mingze. Ang maliit na kapatid na usok na nakaupo sa tabi ko ay hindi maintindihan ang mga pag-uusap na ito, at naiinip na sinabi. Boss, hayaan mong barilin ko ang batang ito. Habang naghihintay na magsimula ang maliit na kapatid na usok, si Zhang Ho, na nakaupo pa rin, ay biglang kinuha ang pistol mula sa isang gwardya sa likod niya. Sumigaw siya. Hindi mo kailangang gawin ito, ang batang ito ay naiinip. Si Laozi ang unang tumulong sa amo na pakasalan siya. Ang sabi, binuksan ni Zhang Ho ang insurance at itinutok ang baril kay Yang Chen. Nang kinakabahan ang mga tao sa bar, hindi ko inaasahan na biglang nagalit si Zhang Ho para patayin si Sito Mingze. Tumigil ka. Napakalapit ng Sito Mingze sa bibig at uminom ng Zhang Ho. Medyo nasiyahan siya sa katotohanan. Tiger, alam kong tapat ka, ngunit hindi ngayon ang oras para barilin at pumatay, huwag kalimutan ang aming layunin ngayon. Ngunit ang boss, si Zhang Ho ay sabik at sabik na sabihin ang isang bagay. Makinig ka sa utos ko. May kulay ang Sito Mingze. Kinailangan ni Zhang Ho na ihagis ang baril pabalik sa gwardya sa likod niya at umupo muli sa posisyon, ngunit sinigawan pa rin si Yang Chen. Walang kaunting pagbabago sa ekspresyon si Yang Chen, ngunit masaya ang kanyang puso na buksan ang mga bulaklak. Ang Zhang Ho na ito ay sapat na rin para kumilos, at maaari niyang kunin ang Oscar winner. Pumunta ako ngayon dito para makita kung paano nasasaktan ang anak kong si Rose. Hindi ko sinasadya. Kung hindi, mas naaayon sa estilo ko ang pagtambangan ng ilang bomba sa bar, sabi ni Sito Mingze. Hindi ko hahayaang makita ang aking anak, hindi ako magagarantiya na may mangyayari. Kinabahan na naman ang lahat ng tao sa kwarto. Kung tutuusin, hindi magbibiro si Sito Mingze, ngunit hindi niya maaaring hayaang magmadaling lumabas ang sugatang rosas. Subconsciously, ang lahat ng mga tao ng Red Jinghui ay aasa sa posisyon ng koridor kung saan matatagpuan ang Rose, kung ang mga tao ng Sito Mingze ay mapipilitang pumasok at lahat ay pupunta ng desperadong. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang nagmula sa koridor. Huwag mong ihinto ang daan. Ang lahat ng mga tao ng Red Jinghui ay napalingon sa gulat. At nalaman na may suot na violet na lace trimmed na pang-itaas. Masikip na itim na nakakrop na pantalon, at isang matangkad na puting kulay na malawak na brimmed na sinturon sa baywang ay biglang lumitaw sa likod nila, isang dulo. Ang malambot na mahabang buhok ay may kaunting basang marka pa, tulad ng katatapos lang naligo, ang mga mata ay namumula, ang tubig ay maliwanag, ang demonyo ay kaakit-akit. Kuya! Ikaw! Ayos ka lang ba? Maraming tao sa Red Cross ang magugulat na walang salita, hindi ba nasugatan ng baril si Rose? Paano parang pareho sa wala? Ang ilan sa malalaking squadron sa panig ng Western Alliance ay tumindig din sa galit. Hindi sila makapaniwala. Malinaw nilang alam na ang rosas ay isang tama ng bala sa tiyan, at sa yugto ng pagkawala ng malay, paano ito biglang nabuhay at malusog. Nakatayo sa harap ng lahat. Kahit na, tila ang isang maliit na balahibo ay hindi nasaktan. Siyempre, hindi nila akalain na mali ang kanilang katalinuhan, pero bakit hindi nila akalain na ang tama ng bala ng baril ay mabilis na makaka-recover? Wala ba siyang ginagawa? Mahirap suportahan. Hindi tulad nito. Ang malalim na alakdan ni Sito Mingze ay kumislap ng maraming kulay. Sa huli, sinalubong nito ang mga mata ng rosas na lumabas. Tahimik ang dalawang mag-ama na naghiganti sa isa't isa,
tulad ng mga kapamilya na matagal nang hindi nagkikita, at nagkatinginan at kakaiba na naman ang kapaligiran. Tayo. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 105. Payat ka, sabi ni Sito Mingze, at may kaunting awa sa kanyang mga mata. Hindi payat, tama lang, mahinang sagot ni Rose. Ang ganitong uri ng larawan ay nagpapahirap sa lahat na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ilang taon na ba ito para sa mag-amang underworld na hindi napunit ang mukha? Paano mahinahon na pag-usapan ang tungkol sa katawan ng anak na babae? Tiningnan ni Sito Mingze ang malambot at nagniningning na mukha ni Rose at sinabing may bulalas. Lalong kamukha mo ang iyong ina, katulad niya noong bata pa siya. Hindi ko maalala. Walang pakialam na sabi ni Weiwei. Hindi mo na dapat maalala. Nung nanganak siya, iniwan mo kami. Pag sinabi mo, sobrang lamang sa akin ng mag-ina mo. Kapag nanganak ka, iniiwan mo ako, at lumaki ka at iiwan mo lang ako, sigaw ni Sito Mingze. Ang susi sa problema ay hindi kami, kundi ikaw. Ito lang ang hindi mo maintindihan. Kalmado at walang kaway ang mukha ni Rose. Gusto mo bang sabihin ito ngayon? Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Total tatay mo naman ako. Umamin ka na hindi mo inaamin. Kalahati ng dugo ko ang dumadaloy sa katawan mo. Hindi mo maitatanggi. Medyo naging proud si Sito Mingze. Kahit na mas mahirap ang iyong mga pakpak, magkakaroon ka ng selyo ng port sa iyong buhay, Sito Weiwei. Kumuyam ang kamay ni Rose, pero bumitaw ulit. Matanda ka na, mahilig magsalita ng walang kaparirikan. Haha, ngumiti at ngumiti si Sito Mingze. Oo, matanda na talaga ako. Kamakailan ay nagkaroon ako ng maraming puting buhok, ngunit sa kabutihang palad maaari akong magkaroon ng isang mabuting anak na babae, kapag ako ay matanda. At hindi ako mag-iisa. Magiging malungkot ka. Mahirap sabihin, napatitig si Sito Mingze sa katawan ni Rose. Yung tama ng baril mo, wala. Ngumisi si Rose, salamat sa iyong pag-aalala, hindi maganda ang iyong diskarte sa pagbaril ng baril. I am really happy that you have not been seriously injured by gunshots. Really. Kahit na medyo nakakaawa, kung okay ang katawan mo, next week's banquet ay makakasali na on time. Sabi ni Sito Mingze. Huwag kang mag-alala, pupunta ako. Sinabi ni Rose. Kung wala ka ng iba, maaari kang pumunta. Sa sandaling ito, isang batang leader sa Red Jing Society ang tumawag sa telepono at bamulong ng ilang salita. Tumakbo siya sa likod ng Rosas at bamulong ng ilang salita sa tenga ng Rosas. Nag-iba ang mukha ni Rose, nakatingin sa nakangiting mukha ni Sito Mingze, na ipinakita ang kanyang gilid, ang bastos mo, at ang mga karayom ay mas malakas kaysa sa akin. Haha, kapag matanda na ang mga tao, mahilig silang tamad. Imbes na barilin ka ng kutsilyo, mas mabuting humanap ng gap at direktang kunin. Ngumiti si Sito Mingze at nagsabi. Ngayon, ang 3 lugar na orihinal mong ninakawan. Sa site, binawi ko ulit, at hindi ko sinaktan ang isang kapatid. I love you and welcome you to grab it again. Hindi ko hahawakan, talaga. Pagkatapos nito, kumaway ng kamay si Sito Mingze, at tumayo ang isang grupo ng mga tao mula sa Zimeng Association. Ilang tao na ang nagtatawanan, at sinundan nila ang Sito Mingze at lumabas ng Rose Bar. Ang ilan sa mga taga-Red Jing ay nakahinga ng maluwag, ngunit nang makita nila si Rose, umakyat sila at tinanong kung ano ang nangyari. Medyo nagpaliwanag si Rose, at lahat ay nagalit. Ito ay orihinal na kapag si Rose ay nasugatan at nagkaroon ng ilang pagkalito sa pulang Jing, si Sito Mingze ay pumunta sa bar upang apihin ito. Sa kabilang banda, nagpadala siya ng malaking grupo ng mga tao upang tahasang pumunta sa 3 site na orihinal na inalis, at nabawi ang kontrol. Tama. Nakaupo sa bar, pinanood ko si Yang Chen na sa wakas ay natapos ang 2nd cocktail sa oras na ito. Pagkatapos kong maglaro ng inumin,
tumalon ako sa kinauupuan at pumunta sa gilid ng rosas, sa harap ng lahat. Ilagay ang rosas sa iyong mga bisig at tapikin ang nababanat sa likod. Huwag kang sumimangot, matatapos na ang party next week, tapos na ang lahat. Ang ulo ng rosas ay nasa balikat ni Yang Chen, ninanamnam ang kakaibang lasa ng usok at alak na naghalo sa katawan ng lalaki, bahagyang tumango. Nakita ng isang grupo ng mga kabataan sa Red Jing Society ang kanilang sariling mga amo na magiliw at matubig sa mga bisig ng mga lalaki. Na nagpapakita ng pagkamangha at nakakahiyang ngiti, ngunit lahat ay tahimik na pinagpala. Pagkalabas ng bar, tiningnan ni Yang Chen ang oras. Pasado 12:00 na ng tanghali. Nakaramdam ako ng gutom nang hawakan ko ang tiyan ko. Tinatamad akong tumakbo pabalik sa kumpanya para kumain ng canteen meal. Bigla kong naalala ang restaurant na kinuha ni Liu Minggayo at naramdaman ko ang sarap. Oo, malapit dito, mag-isa akong nagmaneho. Pagkapasok sa restaurant, pinona ng waiter ang upuan ng 2 tao sa dingding. Dahil ito ay isang tao, si Yang Chen ay masyadong tamad na mag-order ng mga inumin. Kinailangan niyang bayaran ito ng direkta, at kumuha ng maliit na sopas. Binalak niyang tapusin ang kumpanya. Umidlip. Hindi na hinintay na dumating ang mga pinggan. Pumasok mula sa pintuan at pumasok sa isang panauhin, bahagyang nasulyapan si Yang Chen, talagang nagkita ang mga tao, ay isang matagal nang nawawalang pamilyang Lao Li. Ang mas kakaiba kay Yang Chen ay hindi lang nandyan sina Lao Li, Li Jingjing at Li Mo, kundi pati na rin ang isang kakilala Jiang Shuo. Dahil ang kumpanya ng ospital ay tumatakbo sa magkabilang dulo. At nakatagpo ng maraming iba't ibang bagay. Si Yang Chen ay hindi nakipag-ugnayan kay Li Jingjing sa loob ng mahabang panahon, ngunit si Li Jingjing ay hindi nagkusa na makipag-ugnayan sa kanyang sarili. Matagal ko na itong hindi nakita, at nalaman ni Yang Chen na mukhang awkward si Li Jingjing. Nakasuot ng puting plain dress. May bitbit na light brown na bag. Ang babaeng nakapusod ay mas mature at maganda, marahil dahil guro ito, hindi na ito ang dating babaeng estudyante sa universidad, mas parang isang urban literary young women. Habang gumagalaw at nagpapakita ng kaunting kumpiyansa. Sa sandaling ito, tinulungan ni Li Jingjing ang kanyang ina, at may sinabi si Lao Li at ang nangungunang Jiang Shuo, at naglakad patungo kay Yang Chen. Si Jiang Shuo ay nakasuot ng itim na suit at pulang kurbata. May kantab ang buhok. Mas lalong gamwapo ang mukha na mukhang maganda at gwapo. Siya ay masigasig at mapagpakumbaba kay Lao Li. Kukunin pa lang ng waiter ang 4 na tao para maupo. Nasulyapan lang ni Lao Li si Yang Chen, na nakaupo sa dingding at nakangiti sa sarili. Xiaoyang, nandito ka rin ba? Mahal na mahal pa rin ni Lao Li si Yang Chen, taos pusong ipinakita ang isang masayang mukha. Nakita rin ni Li Jingjing, Li Mo at Jiang Shuo si Yang Chen, na kumakain mag-isa. Si Li ay medyo hindi nasisiyahan, at si Li Jingjing ay medyo natakot. Para naman kay Jiang Shuo, nakasimangot ito at nanghihina. Ngumiti ng matamis. After the restaurant, I came here to have a meal, and I have to go back to work at the company. I didn't expect to encounter your family so much. Direktang ibinukod ni Yang Chen si Jiang Shuo sa kanyang paningin. Mas mabuti nang makasama tayo kaysa kumain ng kasama ang isang tao. Matagal na akong hindi nakakakain ng kasama mo. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Iminungkahi ni Lao Li. Maya-maya ay hindi nasisiyahan ang mukha ni Li, at naisip niya ito. Dinala niya si Li Jingjing at malamig na sinabi. Kailangan ng magtrabaho ni Xiaoyang, kakausapin natin sina Jingjing at Xiaojiang. Kung kailangan mong mag-alala tungkol sa mga bagay na magkasama, kailangan mong uminom ng alak, at sa susunod na hanapin mo si Xiaoyang. Pagsasabi kina Li Jingjing at Jiang Shuo tungkol sa negosyo. Yumuko si Yang Chen at tumingin kay Li Jingjing. Pulang-pula at puti ang mukha ng dalaga ngunit hindi ito nagsalita. Tumingin siya sa ibaba at hindi alam kung ano ang iniisip niya. Nakaramdam ng paglubog si Yang Chengsen.
Hindi kaya nakita ni Li Jingjing sa pagkakataong ito at naging mas mabuti na siya kay Jiang Shuo. Oo. Kahit na may relasyon ako kay Yang Xiong. Malugod kong tinatanggap si Yang Xiong na muling ikwento ang dati, ngunit ngayon ay maaari kong pag-usapan ang tungkol sa negosyo, natatakot ako na magtrabaho ang magkapatid na Yang. Ang tiyuhin ay hindi kasing husay ni Yang. Mga kapatid na kumain mamaya. Pagkatapos ay pumili ng mas magandang lugar na pagtitipunan. Sabi ni Jiang Shuo na may masamang tingin. Si Lao Li ay gumagawa ng maliit na negosyo sa buhay na ito. Siya ay umaasa sa relasyon ng kanyang anak na babae. Ngayon ang direktor ng Education Bureau ay dumating upang pasayahin ang kanyang sarili. Natural, may kaunting pag-flutter. Totoo naman na totoo din. Pag-usapan natin ang mga gawain ng pamilya. Si Yang Chen ay hindi masyadong magaling sa pagpasok, ngunit maaaring medyo nakakahiya, kaya tumango. Well, Xiao Yang, ngayon ang kaso, sa susunod ay yayain ka ng aking kapatid na kumain muli. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Wala lang, aalis na ako pagkatapos kong kumain. Kailangan mo akong pag-usapan kapag may gagawin ka. Nakita ko, si Xiao Yang ay isang makatwirang tao. Binuksan ni Li Mame ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Si Jiang Shuo Chong Yang Chen ay mapanuksong tumingin ng mapanlit. Tila. Sa harap ni Yang Chen. Itinuro siya ng pamilya ni Li Jingjing, kaya naramdaman ni Jiang Shuo na sa wakas ay nahugasan na niya ang huling kahihiyan sa KTV ng bansang Chanfo, at itinaas niya ang kanyang kilay. Masarap bang magbukas ng BMW? Kailangan pa bang sundan ako ng mga babaeng gusto ko? Masaya ang puso ni Jiang Shuo, at tumayo siya sa gilid at tahimik na walang sinabi, tulad ni Li Jingjing, isang tahimik na orchid, medyo sakam at sabik. Sa ilalim ng paghihimok ni Limo. Mabilis na sinundan ng 4 na tao ang service lady upang mag-book ng isang magandang kahon na makakain, naiwan si Yang Chen na mag-isa na nakaupo sa dingding, bagaman, sa orihinal, ito ay isang tao. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nilinggan ni Li Jingjing si Yang Chen, na naging dahilan kung bakit medyo hindi natikman ang puso ni Yang Chen. Sa katunayan, napakalinaw din ni Yang Chen, mayroon siyang asawang tulad ni Lin Ruoxi, at may malalim na manliligaw na tulad ni Rose, hindi ito dapat makontaminado kay Li Jingjing na kasing dalisay ng isang babae. Higit pa rito, si Lin Ruoxi ay nagkaroon din ng kakaibang relasyon sa kanyang sariling sipon, ngunit siya ay isang contractual na relasyon lamang. Ngayon ay naranasan na niya ang ilang bagay at marami siyang natutunan tungkol sa background ng pamilya ni Lin Ruoxi. Ang dalawang tao ay lalong nalilito tungkol sa hindi maliwanag. At nagkaroon ng mag-asawa, ang relasyon sa pagitan ng pag-aasawa ay unti-unting naging matatag. Si Yang Chen ay hindi maaaring malayang umalis kay Lin Ruoxi, tumanggi siya, hindi payag. Sa makatuwid, hayaan si Li Jingjing na magkaroon ng magandang tahanan, hindi ito isang bagay ng katiyakan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay si Jiang Shuo, na nagpapasakit sa ulo ni Yang Chen. Si Lao Li at ang kanyang asawa ay ipinanganak sa kahirapan. Sana magkaroon ng mayamang pamilya ang anak ko. Ito ay isang kalagayan ng tao, ngunit ang pagpili na ito ay malamang na magpapahirap kay Li Jingjing sa habang buhay. Walang magandang paraan para isipin ito. Walang paraan upang pilitin ang paraan ng puwersa upang makagambala sa mga gawain ng pamilya ng iba. Kailangang isuot ito ni Yang Chen, at plano niyang pag-isipan ito sandali. Kasabay nito, nakipag-usap din ang matandang mag-asawang Li na lumapit sa kahon, ngunit napakaliit ng boses kaya hindi sila marinig ng dalawang kabataan. Pagkatapos magpaalam ni Lao Li kay Yang Chen, sa katunayan, ang ilan sa kanyang nararamdaman ay hindi panlasa. Kung tutuusin, ang ganitong paraan ng pagsasalita ay medyo masyadong malamig, nag-aalangan na tanungin si Li, napakalaki ng naitulong ni Xiao Yang, kaya hindi magandang mag-ingat laban sa iba. Palihim na sumilip si Limo kay Lao Li. Ano ang masasabi mo, may hahalin tulad ba ang bagay na iyon sa mga panghabang buhay na pangyayari ng puta?
Iwanan na natin ang anak ng direktor, huwag hayaang mawala ang magandang kinabukasan, at antalahin ang buhay ni Jingjing, kaya mo ba? Tumingin si Lao Li kay Jiang Shuo, na naglalakad kasama si Li Jingjing sa kanyang harapan. Masigasig niyang kausap si Li Jingjing. Bahagyang ngumiti si Li Jingjing, ngunit medyo nag-aatubili siya. Mahirap talagang magsabi ng tungkol sa mga kabataan. Naisip ni Lao Li na masakit ang ulo at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 106. Muli, dumating ako sa katapusan ng linggo, at naramdaman ni Yang Chen na napakabilis ng oras, dahil pupunta ako sa ospital bukas ng umaga upang ibalik si Lin Ruoxi. Sa isang kisap mata, 2 linggo na. Maagang umaga, naghanda na si Wang Ma ng masaganang almusal sa ibaba. Alam niya na medyo malaki ang pagkain ni Yang Chen. Si Wang Ma ay nakagawian na nakikibahagi sa bawat umaga, at tinutulungan si Yang Chen na buksan ang TV. Ang channel sa mga balita sa umaga ay maaaring inilarawan bilang mabuti ang layunin. Hindi pa nakasanayan ni Yang Chen ang ganitong uri ng mga araw ng panggagaya. Ngunit kalaunan ay nalaman na kung si Wang Ma ay hindi pinahihintulutan. Si Wang Ma ay magiging partikular na hindi komportable, at magiging balisa sa iyo, at sa wakas ay kailangang sumunod sa katiwalian. Lolo, babalik ang ginang na babalik sa umaga, ayaw bumili ng ilang mga bukes, ang larawan ay isang maligaya, magugustuhan din ito ng ginang. Ngumiti si Wang Ma at nagmungkahi. Hinigop ni Yang Chen ang kanyang lugaw at dinilaan ang oatmeal, at sinabing malabo. Bulaklak. Anong bulaklak ang bibilhin? Carnation, iminungkahi ni Wang Ma. Kung gusto ng aking lolo na bumili ng pulang rosas, sa tingin ko ay magugustuhan din ito ni Miss. Bagaman hindi ko alam kung ano ang flower carnation, ngunit ang pulang rosas na alam pa rin ni Yang Chen, ay hindi maiwasang mapangiti. Wang Ma, kung ang Swan Sage, bibili ng isang bangkos ng mga bulaklak para sa kanya, tinatayang siya ay isipin na nababagot ako at gumastos ng pera. Lolo, tiningnan ni Wang Ma ang ekspresyon ng mga tao, at hinikayat. Ito ay isang babae na mahilig sa mga bulaklak. Kahit na hindi niya ito gusto sa ibabaw, siya ay magiging masaya pa rin. Napanood ko ang dalagang lumaki. Mula sa murang edad. Paano ko hindi maintindihan ang ginang? Naisip. Makatuwirang pakinggan ito. Bagamat medyo kakaiba ang pagbili ng mga bulaklak para sa aking asawa, nagpasya si Yang Chen na bumili ng isang bangkos bago pumunta sa ospital bukas ng umaga. Kahit sobrang manhid ng pulang rosas, bilhin mo ang carnation. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell ng villa. Sino ang pupunta sa pinto sa umaga? Kahit na si Yang Chen ay nanirahan sa Longjingyuan sa loob ng maikling panahon. Ayon kay Wang Ma. Dahil si Lin Ruoxi ay bihirang lumitaw sa mga sosyal na sitwasyon. Iilan lamang ang mabubuting kapatid na babae na mas kaunti ang pumupunta sa bahay, kaya ang villa na ito ay alam na napakakaunting tao, lalo na ang mga bisita. Naghihintay kay Wang Ma na maglakad papunta sa pinto, tinitingnan ang video ng camera mula sa pinto, na nagpapakita ng kaunting curiosity, ngunit binuksan pa rin ang pinto. Nakatayo sa labas ng pinto ang isang lalaki at isang babae. Ang babae ay mukhang 17 o 8 taong gulang, nakasuot ng pink na headband. Kasabay nito, ang isang pares ng matubig na mga mata ay may kaunting kagandahan ng kabataan. Nakasuot ng mapusyaw na dilaw na short sleeve. Puting carton patterned na hot pants. Balingkinita na puti ang balat na powder legs, isang napakabilog na hip flap, ang katawan ay nakakagulat na puno at puno, mukhang medyo inconsistent sa kanyang mukha. Yung lalaki naman, naka-sunglasses, suit and tie ng madaling araw, na may dignidad, sa likod ng babae, may nakita akong klase ng mga tao na parang bodyguard. Nang maghintay at manood si Yang Chen, bigla siyang nahulog, at ito pala ay isang maliit na matamis na batang babae na hindi nakita ng maraming araw at isang hanggal na bodyguard na tinatawag na Xiao Yonggay.
Sa araw na iyon, ang mga tao ng Japanese Baki meeting ay bumaril, pagod lang sa asukal, at pagkatapos ay ang ulan ng isa sa 8 miyembro ng Yanhuang Iron Brigade ay lumabas upang tulungan siyang makabalik. Masyadong tamad si Yang Chen na bawiin ito. Akala ko matatapos na. Hindi ako nang ahas na makipag-ugnayan sa sarili ko. Hindi ko ini-expect na bigla akong papasok ng maaga ngayon sa pinto. Malinaw, ang asukal sa asukal ay hindi lamang pinakawalan ang kanyang sarili, ngunit alam na rin ang lokasyon ng kanyang tahanan. Itong babae, sinong hinahanap mo? Awkward na tanong ni Wang Ma, at lahat ng makakita ng ganitong kaselan na babae ay magbubulungan. Matamis na ngumiti ang sugar candy. Tita, hinahanap ko po si Yang Chen. Hinahanap ang aming Panginoon ng pamilya. Lalong naguluhan si Wang Ma tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng ito. Hindi niya iisipin na si Yang Chen ay naghahanap ng babae sa labas, napakaliit na babae, hindi maisip ni Wang Ma ang sitwasyon. Narinig ni Sugar na tinawag ni Wang Ma si Yang Chen bilang grandfather, at may bahagyang anomalya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto, ngunit nakita niya si Yang Chen na nakaupo sa western table at kumakain ng maaga. Uncle, Sugar Candy cried happily and waved. Biglang nagkaroon ng gana si Yang Chen na mag-drill sa lupa. Paanong hindi pa kakawalan ng munting demonyong babae ang kanyang sarili, ngunit napakabuti nito na sobrang mapagmahal sa kanyang sarili. Ang tinatawag na hindi nakangiting mga tao, kailangan kong bumangon at magpatuloy at magtanong. Kailangan kong pumunta dito ng maaga sa umaga. Ano? Sugar pouting, puno ng pagkababae. I was scared to death last time, you will not give me a phone call to comfort me. I will not contact me for so many days, I will not come to you. Hindi mo naman ako kamag-anak, paano mo na kaya ang ganito? At hindi rin naman ako ang may kasalanan sa mga kasalanan mo. May gimik pa rin si Yang Chen sa kanyang bibig, naiinip na sabi. Ang asukal sa asukal ay nakikita ni Yang Chen na hindi nais na alagaan ang kanyang sariling hitsura. Ang orihinal na kagalakan ng isang lukab ay puno ng mga karaingen, patag na bibig, nakakaiyak na hitsura. Nakita ni Wang Ma ang isang napakagandang maliit na batang babae na gumawa ng ganitong hitsura, awa at dakilang pagmamahal, komportableng bamulong. Lolo, mas matalik ang batang babae, huwag sabihin, umiiyak sila. Umiyak. Noong nagmamaneho ako ng Porsche, hindi siya nakita ng BMW ko na umiiyak. Hindi ito seseryosohin ni Yang Chen. Hoy! Nagpunta sa iyo ang aming ginang para sa isang espesyal na paglalakbay. Ito ay iyong pagpapala. Ikaw ay magalang. Galit na sabi ni Xiaoyong. Masyadong tamad si Yang Chen para alagaan siya. Nakita niya ang asukal at asukal sa kanyang mukha. Nakaramdam lang siya ng inis. Nasira din ang original good mood. Bumantong hininga siya at sinabing, well, huwag kang ganito. The same as the blame. What do you say about coming here? Ang mga tambol ng sugar candy, sinisinghot ang ilong ni Yao, at nakatitig kay Yang Chen, ako. Ang tatay ko ay gustong makita ka. Gusto akong makita ng tatay mo. Hindi maipaliwanag lamang ang naramdaman ni Yang Chen at nagtanong. Bakit kita nakikita? Ikakasal na ako, at ituturing niya akong manugang. Pulang-pula ang matamis na mukha, at umiling siya. Hindi, dahil noong huling beses na nailigtas ko ang aking tiyuhin, ang tatay ko ay laging gustong magpasalamat kay tiyo, ngunit ako ay naging abala sa trabaho. Nakiusap ako sa tiyuhin na magkita noong nakaraan. Bumulong si Yang Chen. Darating ang tatay mo para pasalamatan ako, hindi para pasalamatan siya, paano pa ako tatakbo para makita siya? Dahil, ang salitang asukal ay mahirap, at ito ay talagang medyo hindi makatwiran. Si Xiaoyong, na nasa tabi niya, ay nagsabi na may pagmamalaki. Huwag mong seryosohin ang iyong sarili. Gusto ng ating Panginoon na makita ka ay iyong pagpapala, at karamihan sa mga tao ay gustong makita ka hindi pa rin nakikita. Paumanhin, ako ay isang dalawang tao,
ngunit hindi ako interesadong makita siya. Ikinaway ni Yang Chen ang kanyang kamay at sumenyas na paalisan ang dalawa. Bakasyon ako ngayon, tamad pumunta, tara na, huwag ka mamaya. Biglang sumugod sa ere ang kapatid na si Xiaoyong at sinabing, hindi mo alam kung paano ito babuhitin. Bagamat maswerte kang nailigtas mo ang ating ginang, nagkataon lang. Ang puso ng ating Panginoon ay handang makita ka, sa tingin mo ano? Seryosohin mo talaga sarili mo. Humikab si Yang Chen at ayaw makipagtalo sa kanya. Sabi niya, tara na, itutuloy ko na ang almusal. Nakita ng asukal sa asukal si Yang Chen upang isara ang pinto, agad na ipinatong ang kanyang mga kamay at niyakap ang baywang ni Yang Chen, sabik na sumigaw. Tiyo, huwag gawin ito. Ako. Ang aking ama ay talagang gustong makita ka, ngunit siya ay hindi angkop. Para sa kanyang sarili. Kaya. At kaya. Ano ngayon? Nakita ni Yang Chen na ang babae ay walang magawa, at hindi ito masyadong matigas. So, tito, makikipagkita ka ba sa kanya? Kapag nagmamakaawa ako. Hindi ako humihingi ng tulong mula pagkabata. Dahil ikaw ang paborito kong tiyuhin, tinatanong kita. Sugar softly pleading a pair of bright dinilaan ng mga alakdan ang hamog na kristal, ang kaawa-awang hitsura ay layaw. May dalawang bagay na hindi kayang panindigan ni Yang Chen. Ang una ay ang luha ng mga inosenteng babae, ang pangalawa. Hindi ko inaasahan. Sigurado ka na hindi ka kumikilos. Kung paano haharapin ang maliliit na puting bulaklak na nakatanggap lang ng hamog sa bangin, hindi tulad mo. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ulo ng may pagkabalisa. Ang pagpapahayag ng asukal sa asukal ay mas dalisay at kasiya siya, at ito ay halos isang malagkit na rice dumpling na puno ng lingga. Ang sabi niya, Tito, sumama ka sa akin. Kung hindi mo ako susundin, dapat isipin ni tatay na ako na naman. Kung ano ang masamang nagawa mo para magalit ka, baka gusto mo ring isara ang aking pagkakakulong, huwag mong ibigay. Baon ko, mag-isa ka sa bahay. Si Wang Ma, na nasa tabi niya, ay halos mapaiyak at itinulak si Yang Chen. Lolo, sobrang nakakaawa ang batang babae. Samahan mo na lang siya. Hindi naman big deal. Nakakainis ba talaga sa mga tao ang maging pamilya? Maging si Wang Ma ay nagsabi nito, si Yang Chen ay nahihiya din na hayaan ang asukal na umiyak sa harap ng kanyang mga mata, ay tumango, bueno, sumama ka, huwag mo nang ulitin ang ekspresyong ito. Nang marinig ko ang asukal, mayroon akong maliit na mukha na may peras at ulan. Ang araw ay sumisikat, na parang ang ulap ay natangay lang, nagsiwalat ng matamis at kaakit-akit na dimple, hawak ang braso ni Yang Chen, at sinabing nakangiti. Alam kong pinakamagaling si Uncle. Susundan ko talaga. Itong pagmumukha, anong nakakaawa? Isang maliit na duwende. Sa wakas ay napagtanto ni Yang Chen na ang kanyang paglilinang ay mababaw pa rin, at kahit isang batang babae na hindi alam ang pagiging adulto ay inilagay ang kanyang sarili sa kalsada. Mga lubak. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Ang pagpapadala ng asukal sa asukal ay isang itim na Audi A8. Ito ay tila sumailalim sa ilang mga pagbabago, hindi bababa sa Yang Chen ay maaaring maging sigurado na ang kotse ay hindi tinatablan ng bala disenyo, tila na siya ay natatakot sa asukal. Nakaupo si Xiaoyong brother sa passenger seat, at si Yang Chen ay nakaupo sa likod ng sugar candy. Ang dalawa pang itim na sasakyan ng Passat ay nakaayos sa harap at likod, at ilang itim na bodyguard ang nakaupo din sa loob. Medyo nagulat si Yang Chen. Mukhang ang pamilya ng asukal sa asukal ay karaniwang hindi mayaman. Ang bodyguard team lang ang may laban sa mga ulo ng ilang maliliit na bansa, tila dinukot at biglang inatake. Naalala ko na sa Fenglin Leisure Center, sinabi ni Zhou Dongcheng na atake niya iyon. Ang desisyon ni Yang Chen na gawin ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Dongcheng ay kumakatawan sa Dongxing, na nagpapahintulot sa underground na emperador ng East China Sea na personal na magpadala ng mga tao.
Ang contradiction na ito ay sapat na upang itapon. Mga tao. Pagkatapos magmaneho palabas ng Zhonghai City, ang tatlong sasakyan ay nagmaneho patungo sa timog silangang baybayin ng China Sea at nakarating sa Leisure Villa area malapit sa beach bago dahan-daang huminto sa isang manor na dagat. Maliwanag na sikat ng araw, maalat na simoy ng dagat, at ang malawak na asol na dagat sa di kalayuan. Ang buong Western Garden-like complex. Rounded roof, low Romanesque pavilion, soft flower green leaves embellished, white houses, stretched fancy balconies, maraming baging na may dilaw na bulaklak na nakasabit ng mataas. Sinundan ni Yang Chen ang mataas na espirito na si Xiao Yang at ang iba pa, at pumasok sa Villa Hall kasama ang sugar candy. Nalaman niyang wala pang 10 bodyguard ang nasa bulwagan, na parang marahas sila anumang oras. Pangkalahatan. Kara-rating lang sa hagdan. May malamig na lalaki na nakasuot ng dark blue na short sleeve. Expressionless, naglakad pababa, maiksi ang buhok, manipis na labi, matutulis ang outlines, parang inukit ng malamig na bato ang buong tao, solid ang mata na parang lizard. Hinihintay ka na ni Master sa study, sumama ka sa akin. Walang pakialam na winalis ng lalaki si Yang Chen. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay na makasabay si Yang Chen, at bumalik sa itaas na palapag. Sa harap ng mapang utos na tono ng malamig na lalaki. At ang mapang asar na mga mata. Nakasimangot si Yang Chen. Nakatayo sa parehong lugar. Hindi gumagalaw.